Okay, game? Game na. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Lola, next question po. Sa pagharap po ninyo sa batas militar, paano po hinubog ng panahon na iyon ang inyong pananaw tungkol po sa pamahalaan, sa kalayaan, at sa karapatang pantao po? Ano pong masasabi ninyo sa pamamalakad ng mga gobyerno po nung panahon po na iyon? Pag ano, yung pagmamalakad ng mga gobyerno, siyempre, iniisip mo kung ano, paano maayos ang mga dito kung ang araw. Boboto kila sana. Kayo hindi pa po pumupoto po. Sa inyo pong kalayaan, may kalayaan po ba kayo nung time na yon? Siyempre, meron din. Malaya naman po kayo. Magagawa Nakakapagboto naman po Oo. kayo po. Po. Next po. Ano po yung mga aral na dapat matutunan po ng henerasyon ngayon mula sa batas militar po? Siyempre, pag ano, may aral, makikinig ka mabuti para maintindihan mo. Diba? Opo. Yung about po sa batas militar para po magkaroon sila ng Oo. knowledge. Dapat sinusunod po nila yan po, no, Lola? Po. Kung makakapagbigay po kayo ng payo sa mga kabataan ngayon po, tungkol sa demokrasya at pananagutan, ano po ang sasabihin ninyo sa kanila? Hindi, siyempre, magbibigay ka ng pasama para kundi sila, parang masiyahan sila. Kayo po, Lola Josefina, ano pong masasabi po ninyo? Lalo na po yung mga issue pong naririnig po natin ngayon, yung tungkol po dun sa mga flood control po. Ano pong masasabi po ninyo sa kanila? Mga kabataan po. Apo. At sa mga susunod na henerasyon. Okay. Kansama na. Hindi, pag tatanungin mo sila kung anong kondo na yun, siyempre, na pag ano, di maganang mga kaluban nila dahil napagsabi mo sa maayos, magbibigay sila ng pasama sa inyo, di ba? Opo. Tapos dapat po yung Oo. sa boto naman Oo. po. Ano pong masasabi niyo sa boto po nila? Paano po nila dapat gamitin yung karapatan po nila sa pagboto? Ano pong masasabi niyo po doon? Pag magboto, siyempre, ang gusto ng mga katao, yung mga binoto niya mananalo, Opo. di ba? Opo. Parang ano, yung mga kwan, hindi magulo, dahil pag magulo kasi pag ano, di ba? Totoo po. Totoo po.